Paano kung isang araw umalis ang anak mo papuntang paaralan tulad ng karaniwan, pero hindi na siya nakauwi? Paano kung ang simpleng paghihintay mo sa kanyang pagdating ay biglang napalitan ng kaba, takot at paulit-ulit na tanong kung nasaan na siya? At paano kung ang isang normal na araw na akala mo ay katulad lang ng iba, ay siya palang araw na tuluyang babago sa buhay ng buong pamilya ninyo? Ito ang bangungot na naranasan ng mga magulang ng 12 taong gulang na si Lola, isang batang babae na isang hapon lang nawala. Ngunit ang sakit na iniwan nito sa kanyang pamilya ay panghabang buhay na. Samahan niyo ako sa isang brutal na trahedyang maghahatid ng kilabot sa ating lahat. Si Lola Davier ay ipinanganak noong July 18, 2010 sa France. Ang kanyang mga magulang ay sina Johan at Delphine. Ayon sa kanyang ina, si Lola ay isang masiyahin at mapagmahal na bata na puno ng sigla sa buhay. Lumaki si Lola na laging binabantayan ng kanyang dalawang nakakatandang kapatid na lalaki na sina Jordan at Thibaut. Ayon kay Delphine, napakalapit ng kailang pamilya. Lagi raw silang magkakasama. Kahit nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan paminsan-minsan, mabilis din itong naaayos. Ikinuwento rin niya na si Johan ay isang napaka-responsableng ama na gagawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Lumipat ang pamilya nila sa Paris upang mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kailang mga anak. Doon sila nakatira at nagtatrabaho bilang tagapag-alaga ng isang 12 palapag na apartment building sa ika-19 na distrito ng Paris. Tuwing weekend naman pumupunta ang pamilya sa isang camping area kung saan naglalaro sila at sabay-sabay na kumakain. Mahilig din si Lola sa gymnastics at aktibo siya sa paaralan. Doon ay bahagi siya ng isang maliit na grupo ng 3 magkaibigang babae na kilala sa pagiging medyo makulit pero masiyahing mga bata. Walang nakakaalam na isang araw ang batang masiyahing ito ay bigla na lamang maglalaho. Dumating ang Biyernes, October 14, 2022. Inaasahan ng lahat na magiging isang normal na araw lamang ito. Abala nga si Delphine sa pag-iimpake ng mga gamit para sa kailang planong camping trip sa weekend. Matapos ang tanghalian, nagpahinga siyang sandali at nakatulog. Karaniwang ay umuuwi si Lola mula sa paaralan bandang 2:40 ng hapon, ngunit sa araw na iyon ay hindi siya dumating sa kailang bahay. Nang magising si Delphine at mapansing wala pa ang kanyang anak, agad siyang kinabahan. Sinabi niya nga sa kanyang asawa na may kakaiba sa sitwasyon. Hindi nga normal para kay Lola na hindi magbigay ng balita. Bandang 3 ng hapon, tumawag naman si Johan sa paaralan ni Lola. Doon sinabi sa kanya na nakaalis na ito at huling nakita na naglalakad pa uwi. Mula sa simula pa lang may masamang kutob na si Delphine. Sinabi pa niya na mula sa sandaling hindi na sila nakatanggap ng balita mula kay Lola, naramdaman niyang may hindi magandang nangyari. Agad ngang kinuha ni Delphine ang larawan ng kanyang anak at mabilis siyang pumunta sa pinakamalapit na police station upang i-report na nawawala si Lola. Ngunit sa halip na seryosohin agad ang sitwasyon, tila binaliwala lamang ito ng mga pulis. Sinabi pa nila na baka kasama lamang nito ang kanyang boyfriend at babalik din ito mamaya. Ngunit alam naman ng mga magulang ni Lola na hindi iyon totoo dahil hindi kailanman nagpakita ng interes si Lola sa mga kalalakihan at palagi siyang nagkukwento ng lahat ng bagay sa kanyang ina. Kung may boyfriend man siya, siguradong alam iyon ni Delphine. Dahil hindi kumilos agad ang pulisya, nagpasya na si Johan na siya na mismo ang maghahanap ng sagot. Bilang property manager ng apartment building, may access siya sa mga security camera. Nang suriin niya ang footage, may nakita siyang nakakatakot na eksena. Sa video makikita si Lola na pumasok sa apartment building bandang 2:40 ng hapon. May kasama siyang isang babae na nakasuot ng gray na jacket at light-colored na pantalon. Ngunit ilang sandali lang ang lumipas ay bigla na lamang itinulak ng babae si Lola papasok sa elevator. Umakyat ang elevator hanggang sa ika-6 na palapag. Nang makita ito ni Johan, halos mawalan siya ng lakas dahil sa labis na takot at galit. Agad niya ngang kinuha ang video recording at dinala ito sa pulisya. Pagkatapos nito ay agad namang nagbukas ng opisyal na investigasyon.
Samantala, nag-post naman si Delphine sa Facebook upang humingi ng tulong. Sinabi niya sa kanyang post na huling nakita si Lola bandang 3:20 ng hapon kasama isang babaeng hindi naman nila kilala sa loob ng kailang building. Inilarawan din niya ang suot ng kanyang anak, nakasuot ito ng puting jeans, puting hooded sweater at kulay abong backpack. Agad na hinanap ng mga pulis si Lola sa buong 12 palapag na apartment building mula sa itaas hanggang sa basement. Ngunit wala silang nakitang bakas ng bata. Sa halip, ang natagpuan nila isang box cutter, isang rolyo ng tape at mga palatandaan na may naganap na pakikipagbuno sa basement. Hindi agad ibinahagi sa publiko ang mga detalyeng ito. Sa mga oras ngang iyon, umaasa pa rin ang lahat na buhay pa si Lola at matatagpuan siyang ligtas. Ngunit ang pag-asang iyon ay tuluyang nawasak nang may madiskubring isang kakilakilabot na bagay. Bandang 11 ng gabi, may isang lalaki na pumasok sa courtyard ng isang building malapit sa tirahan ni Lola. Doon niya napansin ang 2 maleta na nakalagay sa labas. Dahil akala niya nga ay baka may laman itong mahalagang bagay, binuksan niya ang maleta. At pagkabukas nga nito, labis siyang nagulat sa kanyang nakita. Sa loob nito ay may nakita siyang bangkay ng isang batang babae. Natatakpan ito ng mga kumot at mga tela. Agad namang dumating ang pulisya sa lugar at hindi nagtagal ay nakumpirma nilang ang bangkay ay si Lola mismo. Nang matagpuan ng mga otoridad ang katawan ni Lola sa isang maleta malapit sa kanilang apartment building, agad nga nila nakita ang mga palatandaan na matinding karahasan. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa at may mga bakas na pananakit sa kanyang katawan. Sa isinagawang autopsy, nalaman na ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng bata ay asphyxiation. May mga palatandaan din ng compression sa kanyang leeg at natuklasan na siya ay sak ng ilang beses. Ayon sa mga investigador, malinaw na si Lola ay dumanas na matinding karahasan bago tuluyang mawala ng buhay. Pagkatapos ng krimen, inilagay ang kanyang katawan sa maleta at iniwan ito mismo malapit sa lugar kung saan siya nakatira. Isang detalyeng lalo ngang nagpasindak sa komunidad. Dahil sa sobrang brutal na paraan ng krimen, inisip ng mga investigador na maaaring may personal na galit o sama ng loob ang gumawa nito laban kay Lola. Bandang 2 ng madaling araw, kinabukasan, ipinaalam naman sa mga magulang ni Lola ang masakit na balita na patay na ang kailang anak. Labis na lungkot at pagsisisi ang naramdaman ni Delphine. Sinisisi niya nga ang kanyang sarili at sinabi niya na baka kung hindi siya nakatulog nung hapong iyon, baka nasalubong niya pa si Lola sa pag-uwi nito mula sa paaralan. Ayon nga sa kanya, karaniwang daw siyang lumalabas ng bahay sa oras na iyon upang salubungin ang kanyang anak. Dahil maraming CCTV camera sa paligid ng lugar, mabilis namang nasuri ng mga investigador ang mga recording. Sa mga footage, nakita nila ang parehong babae na kasama ni Lola. Bandang 5:00 ng hapon noong October 14, nakita ang babaeng iyon na palakad-lakad malapit sa tirahan ni Lola, habang hila-hila nito ang 2 maleta sa paligid ng 19th District. Hindi nagtagal nakilala ang babae. Siya ay ang 24 na taong gulang na si Dabia Biquerain, nakapatid ng 26 na taong gulang na si Faria Biquerain, na nakatira sa ika-6 na palapag na parehong apartment building kung saan nakatira si Lola. Agad na dinala si Faria sa police station para sa pagtatanong. Doon kinumpirma niya na ang babaeng nakita sa CCTV kasama ni Lola ay ang kanyang sariling kapatid. Kalaunan ay naaresto si Dabia sa isang suburb ng Paris. Habang iniimbestigahan ng mga pulis ang kaso, isa sa mga unang natuklasan nila ay ang status ni Dabia sa France. Lumalabas sa record na expired na ang kanyang visa sa panahon ng krimen. Si Dabia ay ipinanganak noong 1998 sa Algeria. Dumating siya sa France noong May 2016 kasama ang kanyang kapatid na si Faria gamit ang student visa. Noong una, tumira silang magkapatid kasama ang kailang ina sa isang maliit na apartment na matatagpuan sa itaas ng isang restaurant. Pero kalaunan, nakalipat din sila ng mas malaking tirahan. Nag-enroll si Davia sa isang French culinary program, ngunit hindi niya ito natapos. Ayon sa mga taong nakakakilala sa kanya sa paaralan, madalas siyang lumiban sa klase. At kilala rin siya na madalas na magsinungaling. Hindi naging madali ang buhay ng pamilya nang dumating sila sa France. Nahirapan nga silang magsimula sa bagong bansa
at lalo pang bumigat ang kailang sitwasyon nang mamatay ang kailang ina dahil sa cancer. Pagkatapos ng pagkamatay ng kailang ina, pansamantalang tumira si Faria sa isang apartment building sa Paris. Ang parehong gusali nga kung saan nakatira si Lola. Ang unit na iyon ay pagmamay-ari ng isang tenant na nasa ibang bansa noong mga panahong iyon. Kaya't pinayagan si Faria na manatili roon pansamantala. Tulad ng kanyang kapatid, expire na rin ang visa ni Faria at nagtatrabaho siya sa isang maliit na bakery upang makapaghanap buhay. Samantalang si Dabia naman ay isang beses na nag-apply sa asylum sa France, ngunit paulit-ulit itong tinanggihan ng mga otoridad. Dahil dito, 2 beses siyang binigyan ng order na umalis na sa France. Ang unang order ay inilabas noong 2019 matapos mag-expire ang kanyang student visa. Ang ikalawa naman ay noong August 21, 2022 nang mahuli siya sa Orly Airport na walang valid identification at walang plane ticket. Dinala siya sa police station para interogahin. Ngunit dahil wala naman siyang criminal record sa panahong iyon, hindi siya ikinulong at inutusan lamang siyang umalis ng bansa sa loob ng 30 araw. Sa kabila nito, nagawa pa rin ng magkapatid na makakuha ng social housing sa Paris, isang uri ng pabahay na karaniwang ibinibigay sa mga legal na residente. Sa paglipas nga ng panahon, lumala ang relasyon ng magkapatid dahil sa mga problema ni Dabia. Kabilang na nga rito ang kanyang mental health. Sa kalaunan, napilitan si Faria na paalisin ang kanyang kapatid sa kanyang apartment. Paminsan-minsan ay nakikituloy ito sa mga kakilala, ngunit kalaunan ay naging walang permanenteng tirahan ito. Sa investigasyon ng pulisya, inilarawan si Dabia bilang isang taong matagal nang nagdudulot ng problema sa kanilang pamilya. May mga ulat din na malakas siyang gumamit ng ipinagbabawal na gamot at madalas na hindi makausap ng maayos. Noong gabi na October 14, nang umuwi si Faria sa apartment, napansin niya ngang magulo ang loob ng kanyang unit. Nagduda siya na maaaring nandoon ang kanyang kapatid na si Dabia. Bandang 10:30 ng gabi, dumating nga ito na may dalang 2 maleta. Kapansin-pansin ang kanyang pagiging balisa at tila nagmamadali ito. Humingi siya ng tulong sa kanyang kapatid upang itapon ang mga maleta. Kahit paulit-ulit nga na tinatanong kung ano ang laman nito, hindi siya sumasagot. Sa huli, itinapon nga ng magkapatid ang mga maleta sa courtyard ng ibang apartment building. Sa mga sandaling iyon, hindi pa nga alam ni Faria kung ano talaga ang laman ng nasabing maleta. Pagkatapos nga nito, umalis din si Dabia sa apartment. Kalaunan, lumabas sa investigasyon na may nauna ng encounter si Dabia sa pulisya bago pa mangyari ang nasabing krimen. Isang detalyeng lalo pang nagbigay linaw sa kanyang nakaraang mga problema sa batas. Noong 2019, nagpunta si Dabia sa isang ospital para sa isang appointment sa doktor. Ngunit nang hingan siya ng bayad para sa konsultasyon, nagalit siya at bigla na lamang niyang inatake ang receptionist. Matapos ang insidente, mabilis siyang umalis ng gusali habang nagwawala. Kinabukasan bumalik siya sa ospital kasama ang isang kaibigan. Ngunit sa pagkakataong iyon, iba na ang kanyang asal. Maayos siyang kumilos at binayaran niya ang kanyang utang. Sa kabila nito, nagpasya pa rin ang 2 receptionist na maghain ng police report laban sa kanya dahil sa naganap na pananakit. Nang makarating naman sa administrasyon ng ospital ang insidente, isang nakakagulat na desisyon ang ginawa. Dahil sa halip na suportahan ang 2 empleyado na nagsumbong, sila pa ang tinanggal sa trabaho. Dahil nga sa mga nakaraang pangyayaring ito at sa mga impormasyong ibinigay ng kanyang kapatid, nabuo sa isip ng mga investigador ang larawan ni Dabia bilang isang taong sanay na magsinungaling at may kakayahang manipulahin ang mga tao sa kanyang paligid. Sa unang mga interview sa police station, tila kontrolado niya ang kanyang mga sagot. Ngunit sa ika-4 na interogasyon, biglang nagbago ang takbo ng usapan. Doon, umamin si Dabia sa pagpatay kay Lola. Ayon sa kanyang salaysay, nakita niya ang bata sa labas ng apartment complex. Nilapitan niya ito at kinausap. Saka sinabi na nakatira rin siya sa parehong gusali. Pagkatapos nga nito, pinilit niyang isama si Lola sa elevator at dinala sa apartment ng kanyang kapatid na si Faria. Wala si Faria sa bahay ng mga oras na iyon. Ayon sa kanyang pahayag sa pulisya, pinilit niyang maligo si Lola bago niya sinimulan ang sexual assault at pananakit dito. Hindi nga kailanman inilabas ng mga otoridad ang buong detalye ng mga nangyari sa loob ng apartment.
Ngunit ayon sa mga ulat, matinding karahasan ang dinanas ng bata. Pagkatapos nito, tinalian niya ng tape ang bibig ni Lola. Habang unti-unting nahihirapan na sa paghinga ang bata, si Dabia naman ay nagawa pang magtimpla ng kape, nagpatugtog, naglaba ng kanyang damit at nagpahinga na parang walang nangyari. Ngunit hindi pa nga roon natapos ang lahat. Kalaunan, binalikan niya si Lola at pinagsasaksi ito ng maraming beses. Pero sa kanyang pahayag sa pulisya, iginiit niya na hindi niya raw balak patayin si Lola. Kasabay nito, gumawa rin siya ng mga kakaibang pahayag tungkol sa pag-inom niya ng dugo ni Lola at inilagay niya pa raw ito sa isang bote. Ngunit wala namang ganitong bote ang natagpuan ng mga investigador sa buong investigasyon nila. Itinanggi rin ni Dabia na siya ang may gawa ng ilan sa mga sugat sa katawan ni Lola, lalo na ang mga pinsalang sinasabing nagawa matapos na mawala ng buhay ang bata. May isa pa nga siyang kakaibang paliwanag. Sinabi niyang napagkamalan niya raw si Lola na kanyang inang si Delphine. Kaya raw doon niya ibinuhos ang kanyang galit. Napag-alaman na bago pa mangyari ang krimen, ay humingi si Dabia ng keycard ng apartment building kay Delphine. Ngunit tumanggi siyang ibigay ito. Sa isa nga sa mga interogasyon sa police station, ipinakita ng isang detective kay Dabia ang larawan ng bangkay ni Lola. Sa halip nga na magpakita ito ng emosyon o pagkabigla, nanatili siyang halos walang reaksyon. Sinabi pa niyang wala siyang nararamdaman sa nakitang larawang iyon. At nagbanggit pa ng mga kwento tungkol sa umano'y pang-aabuso na naranasan niya noon at sa pagkamatay ng kanyang mga magulang sa kanyang harapan. Habang tumatagal ang interogasyon, paiba-iba ang kanyang mga pahayag. May mga pagkakataong inaamin niya ang krimen, ngunit maya-maya lang ay binabawi niya rin ito. Minsan sinasabi niya namang maaaring nagsinungaling lamang siya o baka masamang panaginip lang daw ang lahat. Sa iba namang pagkakataon, iginigiit niyang hindi niya kayang pumatay ng bata at sinubukan niya pang ituro ang krimen sa ibang tao, kabilang na sa isang lalaking may baril o minsan pa nga ay sa hindi maipaliwanag na nilalang. Sa kabila nga ng mga pabago-bagong pahayag na ito, malakas na ebidensya ang hawak ng pulisya. Nakuha rin sa CCTV footage ang mga sandaling makikitang hila-hila ni Dabia ang mga maleta sa Paris, ang parehong maleta kung saan kalaunan natagpuan ang katawan ni Lola. Sa mga bidyong iyon, kapansin-pansin ang kanyang kalmadong kilos. Para siyang isang taong naglalakad lamang sa lungsod na parang walang nangyari. Nakikipag-usap siya sa ilang taong nakakasalubong niya sa daan. May isang pagkakataon pa na basta na lamang niyang ibinagsak ang maleta sa lupa na tila walang laman. Pagkatapos naman ito, pumasok siya sa isang cafe kung saan siya umorder ng kape na para bang isang normal na araw lamang ang lahat. Kalaunan ay natuntun nga ng pulisya ang ilan sa mga taong nakausap niya sa araw na iyon. Ayon sa kanilang mga pahayag, bagamat mukhang normal si Dabia sa unang tingin, may kakaiba raw sa kanyang kilos at pananalita. May mga pagkakataong humihingi ito ng tulong upang buhatin ang kanyang maleta. Mayroon ding mga ulat na nagtatanong siya sa ilang mga estranghero kung saan maaari magbenta ng human organs. May mga residente rin sa lugar na nakapansin sa kanyang pagpasok at paglabas sa isang apartment building habang may dalang maleta. Sa kanilang obserbasyon, tila nahihirapan nga siyang buhatin ang maleta, kaya't inakala ng ilan na mabigat lamang ang laman nito. Walang sinuman nga ang nag-isip na maaaring may bangkay ng isang bata sa loob. Kalaunan, nakipag-ugnayan naman si Dabia sa isang 43 taong gulang na lalaki na kinilalang si Amin. Sinundo siya nito at dinala siya ni Amin sa kanyang apartment. Nanatili roon si Dabia ng ilang oras. Ngunit pagsapit ng gabi ring iyon, nag-book siya ng Uber at bumalik muli sa apartment ng kanyang kapatid na si Faya. Ayon sa pahayag ni Amin at ng Uber driver, wala silang ideya kung ano ang laman ng maleta na dala ni Dabia sa mga oras na iyon. Sa kabuuan, 6 na tao ang dinala sa police station para sa pagtatanong kaugnay sa brutal na pagpatay kay Lola. Bukod kay Dabia, dinala rin ng pulisya para sa pagtatanong ang kanyang kapatid na si Faya, si Amin, ang lalaking nakakita sa maleta kung saan natagpuan ang bangkay ni Lola. At ayon nga sa ilang ulat, pati ang on and off na boyfriend ni Dabia. Ngunit matapos ang masusing investigasyon, lahat ng ebidensya ay nagturo lamang kay Dabia bilang nag-iisang gumawa ng krimen.
Nung pagsapit ng December 20, 2022, pinabalik ng gobyerno ang kanyang kapatid na si Freya sa kanilang bansa. Samantala noong October 17, formal namang sinampahan si Dabia ng kaso ng murder at aggravated assault na may kasamang torture at matinding kalupitan. Matapos ang indictment, ikinulong siya sa Fresnes Prison at inilagay sa solitary confinement. Ibig sabihin ay nakahiwalay siya sa ibang bilanggo. Ilang araw matapos ang krimen, naglakbay si Johan at Delphine patungo sa lugar kung saan dinala ang labi ng kanilang anak upang basahin ang autopsy report ni Lola. Para sa dalawang magulang, iyon ang isa sa pinakamahirap na sandali ng kanilang buhay. Ang bawat detalye na nakasulat sa ulat ay nag-iwan ng malalim na sugat na tila hindi na kailanman maghihilom. Lalo pang bumigat ang sakit nang unti-unti nilang maunawaan kung gaano kalupit ang dinanas ng kailang anak bago siya mamatay. Ang lugar kung saan natagpuan ang maleta na may laman ng katawan ni Lola ay napuno ng mga bulaklak, kandila at mensahe ng mga pakikiramay mula sa mga taong naapektuhan ng trahedya. Ang kanyang libing ay ginanap noong October 24, 2022 sa hometown ng kanyang ina na si Delphine. Daan-daang tao ang dumalo sa simbahan upang magbigay ng kailang huling paggalang, habang ang mismong libing sa sementeryo ay isinagawa ng pribado para sa pamilya lamang. Samantala, sa pag-usad ng kaso, naging malinaw na susubukan ng depensa ni Dabia na gamitin ang kanyang mental health bilang argumento sa korte. Habang nakakulong nga sa isolation, nagpakita siya ng pananakit sa kanyang sarili at pagiging agresibo sa mga prison staff. Dahil dito, noong February 20, 2023, inilipat siya sa isang psychiatric facility upang suriin ng mga espesyalista. Matapos ang serye ng pagsusuri ng mga doktor at psychologist, napag-alaman na hindi siya dumaranas ng psychosis, mood disorder o anxiety disorder. Napansin lamang ng mga eksperto na madalas siyang gumawa ng mga kwento at magsinungaling upang maiwasan lamang ang responsibilidad sa kanyang krimen na ginawa. Sa mga pagdinig sa korte, nagbigay si Dabia ng mga pahayag tungkol sa nangyari sa loob ng apartment. Ayon sa kanya, isang sumama si Lola papasok sa building, ngunit nang nasa loob na nga sila nabahan ang bata. Sinabi ni Dabia na sinuntok niya raw si Lola dahil hindi raw maganda ang kanyang pakiramdam sa mga sandaling iyon. Sa isa pang pagkakataon, inamin din niya na ginawa lamang niya ang sa tingin niya ay kailangan niyang gawin at sinabi pa niyang nasobrahan lamang daw ang kanyang ginawa dahil ginawa niya ito para sa sarili niyang kasiyahan. Habang binibigkas niya nga ang mga salitang ito sa korte, napansin ng marami na tila wala siyang ipinapakitang emosyon o pagsisisi sa nangyari. Ang pagkamatay ni Lola ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang pamilya. Para kay Johan, ang trahedya ay nagkaroon ng matinding epekto sa kanyang buhay. Aminado siyang matapos ang nangyari ay bumalik siya sa kanyang dating bisyo sa alak kahit matagal niya na nga itong iniwasan. Ang kanyang pamilya na lamang, ang kanyang asawa at dalawang anak na lalaki ang naging dahilan kung bakit pa nga siya patuloy na lumalaban sa araw-araw. Ngunit sinabi niya rin na ang araw ng October 14 ay mananatiling nakaukit sa kanyang alaala habang buhay. Sa kasamaang palad noong February 23, 2024, pumanaw si Johan sa edad na 49. Ayon sa ilang ulat, atake sa puso ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Habang may iba namang nagsabi, ang matinding lungkot at pagkalulong nito sa alkohol ang tuluyang sumira sa kanyang kalusugan. Nang mamatay si Johan noong 2024, inilibing siya sa tabi ng kanyang anak. Pagsapit ng October 24, 2025, sa wakas dumating na ang hatol. Napatunayang guilty si Dabia at hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol. Dahil sa hatol na ito, siya ang naging unang babae sa France na nakatanggap ng ganitong parusa mula nang ipatupad ang batas noong 1994. Para sa isang ina, walang sakit na hihigit pa sa pagkawala ng sariling anak. Araw-araw na kailangan gumising ni Delphine sa isang mundong wala na ang batang minsang tinawag niyang liwanag ng kanyang buhay. Ang mga simpleng bagay, ang katahimikan sa bahay, ang isang bakanting upuan sa hapag, ang mga alaala ng tawa ng kanyang anak ay mga paalala ng isang pagkawala na hindi na kailanman mapupunan. Sa isang liham na isinulat ni Tibo para sa kanyang kapatid, ibinahagi niya rin kung gaano niya ito namimiss mula nang mawala ito. Sinabi niya na napakalungkot ng buhay nang wala si Lola.
dahil hindi na nga niya ito matukso o makatawanan tulad ng dati. Humingi rin siya ng tawad dahil bilang kuya, pakiramdam niya ay hindi niya nagampanan ang tungkulin na protektahan ang kanyang bunsong kapatid. Ipinangako niya na patuloy niyang aalagaan ang kailang mga magulang at gagawin ang lahat upang mapangiti ang kailang pamilya kahit gaano kahirap ang mga araw. Sa huli, ipinahayag niya na kung gaano niya kamahal ang kanyang kapatid at kung gaano kalaki ang puwang na naiwan nito sa kanyang buhay. Maraming salamat po sa patuloy na panunood ng aking mga video. Kung nagustuhan niyo po ang kwento ko sa araw na ito, pwede po ba akong makahingi ng like at mag-subscribe na rin po kayo kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel. Kung nais nyo naman po mag-share na inyong saloobin about sa kwento, i-share nyo lamang po sa comment section. Malaking tulong po ito sa aking maliit na channel. Ako po si Denise at see you in my next video.